Anong hinahanap mo? Ganda? Gusto ko lang sana magtanong. Saan yung pasukan ng Barangay Changxiang? Samahan ka namin. Laro tayo. Ano ba yan? Tulungan mo naman ang tatay ko. Sinabihan ko siya na may planong masama ang pamilya pero ayaw makinig. Wala akong magawa kaya dito ako sa'yo pumunta. Tulungan mo naman, iligtas mo ang tatay ko. Tara na. Sumama ka sa charity gambling event. Kung tutulungan mo ako, gagawin ko lahat. Sa totoo lang, pupunta rin ako sa charity gambling event. Para tapusin ang galit mula sa 13 taon na nakalipas. Yeding Shan, gago ka. I-release mo na ang tatay ko. Huwag kang magmadali, nasa EIE lounge ang tatay mo, hanapin mo. Dealer. Miss, pasensya na. Kailangan ng 30 milyon o higit pa para makapasok sa itaas. 30 milyon? Wala akong ganoon. 100 piso lang ang laman ng bag ko. Sige, sapat na yan. Pang-aliw lang. Halika, halika, tingnan ninyo ito. May gusto gumamit ng 100 piso para manalo ng 30 milyon. Sa loob ng 20 minuto, mukhang nananaginip ka. Kung gusto mo talagang mangarap, umuwi ka na lang. Sa kama mo, kasama ang babae mo, huwag ka nang mangarap. Pumusta na. 3-6. Ito ay isa laban sa 150. Ang tapang mo talagang tumaya. Kung matalo, wala kang ngang pamasahe. Ngayon, kailangan nating magmadali kung mabagal pa. Mawawalan na ng buhay ang tatay ni Suyuru. Simulan na. Bossy, tingnan mo. Paano nangyari ito? Dealer number 7, kung manalo pa siya ng isang bises, layas ka agad. Ngayon, kailangan mong mandaya. Sandali. Dahil malaki ang pusta mo sa laban na ito, mas mabuting si Young Master Ye ang magbukas. Young Master Ye. Lalabas muna ako. Young Master Ye. Tumayo ka na lang at magbukas, may tinatago ka ba? Bilisan mo na. Yung Master Yi, ito'y lugar ng pamilya Yi. May problema ba? Bukas na. Bukas na.
Sapat na ang 30 milyon. Makakapasok na ba ako sa Ye Lounge ngayon? Tatay, huwag ka nang magsugal, hindi tayo mananalo. Hindi ikaw ang magpapasya. May patakaran ang laban na ito. Kailangan ng 10 round bago umalis. Kung pauwiin mo ang ama mo, ang ari-arian ng pamilya Su, ay mapupunta sa pamilya Ye, Ginoong Su. Susunod ay laban ng buhay o kamatayan, magseryoso ka. Ako ang ayaw makinig, ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang sasagal para kay Matandang Su. Umalis ka na, walang kwenta. Lumayas. Yetsing, walang kwenta. Bakit ka nandito? Nandito ako. Para pag-usapan natin ang nangyari 13 taon na ang nakalilipas. Ikaw? Anong meron ka para pag-usapan iyon? Sa mesa ng sugal, syempre, sasagal ako sa'yo. Hahaha, tingnan mong mabuti, bata. Ito'y sugalan sa EIE Lounge, bawat isa dito ay milyonaryo. Tingnan mo ang itsura mo, abot kaya sa 10,000 ang suot mo? Ah, karapat-dapat ka ba makipagsugal sa akin? Tingnan mo ang kahabag-habag mong itsura. Ang buong damit mo, hindi abot sa 100 piso. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Malamang nakapuslit lang, umalis ka na, huwag kang magpahiya. Narinig mo na? Ganyan ang sinasabi ng lahat, ikaw pa, makikipagsugal ka sa akin? Totoo nga ang kasabihan, aso ang tumitingin sa tao. Ikaw, hinahamon mo ako, ano? Halika, baliin ang 2 binti niya at itapon sa dagat. Maging pagkain ng isda. Narito ang 30 milyon. 30 milyon? Saan mo nakuha ang 30 milyon? Swerteng tao lang ako. Sige, bata, nakapagpanalo ka ng 30 milyon sa labas. May kakayahan ka rin pala. Titingnan ko kung hanggang saan abot ang swerte mo. Ano pang hinihintay mo? Mag-deal na. Magtaya kayong dalawa. Kung maglaro tayo ng malaki. Hala, 5 milyon. Tol, 13 taon na ang nakalipas. Pinalayas kita sa pamilya Ye, ngayon. Papanasain kita. Nang pakiramdam ng pagpapaalis sa kasino. Ha? Mas masahol pa sa dati. Pagkatapos ng napakaraming taon, ang daldal mo pa rin. TSK. Mag-deal na. Bigyan mo muna ng magandang baraha, yang walang kwenta. Palakihin ang pot, saka siya sakalin. Sasabay ako ng 5 milyon. Sige, kung gusto mong maglaro ka ng todo. Hindi ibig sabihin na malaki ang isang baraha mo. Malaki na ang buong kamay mo. Tuloy. Huwag mong isipin na dahil 2A ang baraha mo, mas malaki ka sa akin. Pero huwag kang masyadong magala. Ilang dekada na akong nasa loob ng kasino. Ako si Guhua. Hindi mo ba iniisip na maglalabas ako ng mga barahang hindi naman kagandahan? Sasabihin ko sa iyo, ang sansa kung makakuha ng straight flush ay mas mataas kaysa sa tsansa mong makakuha ng 4 of a king. Matatalo ka na sa round na ito. Eh di, magfo-fold ako sa round na ito. Mas malaki ang baraha ng batang ito kaysa sa akin. Bakit siya magfo-fold? Yiksing, napakaganda ng baraha mo, bakit ka magfo-fold? You raw. Natakot na siya sa ilang salita ni Guhua. Kaya nag-fold siya.
Ito ba ang sinasabi mong eksperto? Ako, Binibining Su, baka naman natatakot ka na hindi mabilis matalo ang tatay mo. Kaya tinawag mo itong eksperto para bilisan pa ang pagkatalo? eksperto. Mukhang clone lang naman siya. Nanalo siya ng 30 milyon mula sa ibaba. Baka naubos na. Ang buong swerte niya sa buhay. Ang isang magaling na manlalaro ng baraha, bago siya matalo, alam niya ang diskarte ng kalaban. O pagkatapos matalo, magpapatalo muna ng ilang bises. Para mag-relats ang kalaban, saka siya atake. Tandaan mo yan. Mag-deal. Fold. AMM, AMM. Fold. Hahaha. Fold. Bata, dapat sa'yo ang lahat ng perang ito. Pero parang hindi ka naman karapat-dapat, no? Hindi kaya ng puso mo. Sugal tayo. Gusto mo pa bang sumugal? Kung takot ka, umalis ka na lang. Tuloy. Kabaligtaran ito ng huli. Hindi ako katulad mo. Hindi ko palalampasin ang gantong pagkakataon. Dagdagan ko ng 6 na milyon. Ako rin 6 na milyon. Deal. Nakita mo? Kahit anong karta, palaging nasakin ang swerte. Hindi talaga pupunta sa'yo, mahirap ka. Sasabihin ko sa'yo, sa labas, okay lang ang mandaya mo. Gumamit na maliliit na daya. Pero dito, wala kang kikitain. Natalo ka lang ng ilang beses. Tuloy pa rin? Anong pangtutuloy mo? 2 milyon lang pera mo. Wala ka ng pambayad, paano ka tutuloy? Umalis ka na, kung hindi, babaliin kita ngayon. Tuloy, bata. Kahit 2 milyon ka lang, okay lang sakin. Sugal ka para kay Boss Su. Kung matalo, akin na ang lahat ng shares ng Su. Pero kung ako matalo, ang kasino na ito. Sa'yo na. Nahuli ka rin. Kanina, sinabi mong karapat-dapat siyang pumalit. Ngayon, nagbago ka ng rules, Yigo Hua. Ang galing mo talagang magplano. Ako ang may hawak dito, ako ang magsasabi ng rules. Pero pwede ka ring sumugal mismo. Pareho lang ang mangyayari. Talo kayo sigurado. Tay, Mas mabuti kung ikaw na lang. Kahit matalo, ikaw ang natalo. tama yan. Huwag mong pakinggan ang anak mo. Baka kasabwat na yan itong dayuhan. Sinasadya kayong lokohin. Anong sinasabi mo? Nga pala, Bosu, muntik ko na makalimutan. Pamangkin mo ito, anak ng kasama mo noong bata. Sa'yo, hindi siya dayuhan. Anak ka talaga ni Idong? Sige, ikaw na ang sumugal para sakin. Bosu, nababaliw ka ba? Siya ang maglalaro? Siguradong matatalo. Nga, ang pustang ngayon, group na. Lahat ng shares. Huwag mo nang pilitin, desidido na ako dito. Alagang si Boss Su. Ang bilis sumang-ayon,
Sasabihin ko sa'yo, kapag natalo, huwag kang magsisisi, simulan na ang pagdial. Sandali. Gusto mong umatras? Kung huling round na ito, palakihin natin ang pusta. O. Mukhang nasobrahan sa sugal, dadagdagan pa ang pusta. Nahumaling o nabaliw na. Ang sugroup ay may halagang bilyon-bilyon. Sabihin mo, paano mo gustong magpusta? Wala naman akong pera, idagdag na lang natin ang kamay ko. Kamay. Tol. Talagang hindi ka takot mamatay? Kung gusto mong mamatay, huwag kang magalit sa amin. Tao. Kunin ang kontrata at kumuha ng kusilyo para hindi na umatras ito. Nabaliw talaga ito. Balita ko, 13 taon nang pinalayas sa family, baka gustong sumugal. Ang ugali niya, katulad ng katay niya. Kapag nawala ang pera, kikita pa tayo. Pero kapag nawala ang kamay, ako, si Suechan, wala nang mukhang haharap sa yumaong tatay mo. Tama, Yaksing. Huwag kang gumawa ng kalokohan, sigurado ka na? Huwag kang mag-alala. Wala itong kinalaman sa inyo. Sage, Pirmado na ako, umaasa ako na kung matatalo ka. Huwag kang mag-aila. impossible, ito ay lugar ng mga elite sa A-City. Kahit mawala ang dalawang kamay ko, si Yigo Hua. Hindi ako katulad mo, walang lugar sa lungsod na ito. Sige, simulan na ang pag-deal. Dahil hindi na tayo magdadagdag, ibigay na ang lahat ng baraha. Sige, sundin ang patakaran mo. Tol, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang lugar na ito ay pinaghirapan ng tatay mo noon. Diretso ko na sasabihin, 4 ang 10 ko. Quadruple, sumuko ka na, iwan ko ang kamay mo. Lolo Ye, sa round na ito, psikolohiya lang ang panlaban mo sa akin. Sa round na ito, hindi ako susuko. Ikaw, katulad ng yumaong tatay mo. Wala kang kakayahan, tigil na. Dahil hindi mo itinatapon ang baraha mo. Sasagad ka ba? Kung matatalo ka, magiging alipin ka ng pamilya ko. Pang-aso. Boss Ye, hindi kami sasagad. Sa round na ito, inatanggap namin ang pagkatalo. Ang Sugru, ipapangalan ko sa iyo ang shares bukas. Pakiusap, huwag mo nang guluhin si Yitzing. Boss Su, huwag mong sirain ang tuntunin ng sugalan. Wala kang magagawa. Sasagad ako. Ngunit kung matatalo ka, kailangan ko ang isang kamay ng anak mo. Sige, nahuli na naman siya sa bitag. Walang problema. Handa na ang kusilyo, di ba? Walang kwenta. Sana kasing lakas ng bunganga mo. Ang baraha mo, pakapag. Alipin ka na namin, alam ko kung paano kita paglilingkuran. Wala akong pakialam. Ihayag mo na ang baraha mo. Tumigil ka, katulad mo ng ama mo. Hindi mo ako kailanman matatalo, Yigo Hua. Ilabas ang kusilyo. Ako mismo ang puputol ng kamay ng walang kwentang ito. Apat dapat ito. Bakit 3 na lang? Paano ito nangyari? Lolo Ye, isang beses mo na akong tinakot. Gusto mo pa ba akong takutin palagi? Kahit 3-10 ang hawak ko, mas mataas pa rin ito sa baraha mo. Halika, ipakita mo ang baraha mo. Flush straight. Paano ito nangyari? Atay, ikaw?
Ano ito? 5 of Hearts. Paano mo nagawa? Ang teknik na ito ay tinatawag na silver thread soul hook. Gamit ang manipis na sinulid na hindi nakikita ng mata. Haha. Mabilis na ipapadala ang baraha sa harap ng kalaban. Sabay. Gagamitin ang sinulid para kunin ang gustong baraha. Tandaan, para magamit ito, kailangan ma-distract ang kalaban sa baraha. Natalo si Yigo Hua. Paano ito nangyari? Akala ko mali ang paningin ko. Ano ang nangyari? Paano niya nagawa? Ese, Anong hinihintay mo? Nandyan ang kutsilyo, gawin mo na. Aray. Mandaya ka. Daya ang ginawa mo. Daya. Sabi mo nga sa lugar mo ito. Ilang ilaw ang naka-install sa iyong lugar, parehong maliwanag at madilim. Naniniwala akong mahusay din ang mga kasalukuyang empleyado sa kanilang mga diskarte. At itong deck na ito, binuksan lang ng anak mo. Kailangan natin magsalita batay sa ebidensya. AMEA, ebidensya? Sasabihin ko sa iyo. Ang salamin ko ay high-tech na produkto. Kanina, sa kamay ko, ang ika-4 na card sa deck na ito ay nasa deck mo at ang ika-10 card mo ay nasa akin. Ngayon, nagpalit na. Ang 4 ay nasa akin na at ang 10 ay nasa iyo na. Sasabihin ko sa iyo, ang aming dealer ay ang pinakamahusay na eksperto sa lugar na ito. Paano niya magbibigay sa iyo? Bibigyan ka ng card na mas mataas pa sa tatay ko. Mas maganda pa? Tumahimik ka. Narinig ng lahat. Inamin ng mag-amang ito. Na nanloko sila. Yeguhua, sa lugar mo. Natalo ako ng mahigit 40 milyon. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. nanalo ng 50 milyon sa pamamagitan ng panluloko at gusto nang tumakas. Hindi pwede. Ay, tumahimik ka nga. Ano ang gagawin natin? Bitawan mo. Umalis ka. Yetsing. Patawarin mo na kami, mag-ama. Kamag-anak mo kami. Pamangkin, patawarin mo na kami. 13 taon na ang nakalipas. Ganito rin ang pagmamakaawa ng mga magulang ko sa inyo. Pero hindi kayo naawa. Pakiusap, patawarin mo na kami ng tatay ko. Nagtratrabaho kami sa industriyang ito. Paano kami mabubuhay kung wala kaming kamay? Tiyuhin, sila na ang bahala sa inyo. Mga tao, dalhin ninyo sila palabas. Halika, Kuya Singh, pamangkin. Patawarin mo na kami. Pamangkin, magkakamag-anak tayo. Pamangkin, Kuya Singh, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang mga kamay ko. Ito ang share certificate ng lugar. Mabuti at naibalik ito sa iyo. Siguradong masaya ang iyong ama sa kabilang buhay. Tiyuhin, kilala mo ba talaga ang tatay ko? Hindi lang kilala, kung hindi dahil sa tulong niya. Namatay na sana ako sa gutom sa kalye. Wala sanang Su Corporation ngayon. At wala sanang si Yuru. Pwede mo bang sabihin sa akin? Sino ang pumatay sa tatay ko? Ero, Pero ano? pero hindi ko masasabi sa iyo. Bakit? Anak niya ako. May karapatan akong malaman. Ikaw ba ang may ginawang masama sa kanya? Dahil ayaw kong magkasala sa tatay mo kaya, hindi ko masasabi sa iyo. Kung buhay pa siya, hindi niya hahayaang sumubok ka sa ganitong gulo. Kung talagang gusto mong malaman, pumunta ka sa Sitgen Academy. Hanapin mo ang may-ari doon. May tao ba? Min 1. Sino po ang may-ari dito? Sino ka? Bakit mo hinahanap ang may-ari? Ako si Yexing. Pinadala ako dito ni Ocean. Para magtanong tungkol sa tatay ko. Salamat sa pagpapaunlak, mga senior. Talagang anak ni Yedong. Sa murang edad, ang galing-galing mo na. Kilala mo ang tatay ko? Siyempre kilala. Ayon kay Suaotian, nandito ka para imbestigahan kung sino ang tunay na pumatay sa kanya noon, di ba? Pakiusap, senior, sabihin mo na sa akin. Alam kong darating ang araw na ito. Halika, umupo ka.
Ah, si Ningwan pala. Pass. 7 circles. Ano? Anong sinabi mo? Ikaw na. Narinig ko na. East Wind. Senior, paano ko ba malalaman? Kung sino ang pumatay sa tatay ko noon? Pwede kong sabihin, pero may kondisyon. Kailangan mong talunin silang tatlo sa sugal. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Hoy bata, huwag mo kaming maliitin, ha? Simple pa ba ngayon? Unang round, susubukan ang mata, memorya at bilis ng kamay. At long round lang. Pero kapag natalo ka kahit isa, hindi mo makukuha ang impormasyong gusto mo. Ang may pinakamataas na karta ang mananalo. Bilisan mo. Simulan na. Binata, talagang makikipag-agawan ka sa akin? Salamat sa pagpapaunlak. Ipakita ang karta. Pasensya na, binata. 13 orphans ako. 13 unique wonders, eksaktong 88 points. Hindi ako naniniwalang mas mataas ang points mo sa akin. Baka naman. Pier 9 gates, 9 linked rings, flawless. Kahit 88 points din ito. Ayon sa tuntunin ng Aucheng, mas mataas ito sa 13 unique wonders. Ayoko na. Sinasalpok ng bagong alon ang lumang alon, kumatalo na ang matandang ito. Sa round na ito, panalo si Yetsing. Sunod, pag itinigan ng pandinig, sumunod kayo. Hoy Tingting, anong sinabi mo kanina? Pagtitinigan ng pandinig. Hindi pa nga malinaw ang naririnig ng sang ito sa sinabi mo pagtitinigan ng pandinig. Wala siguro kailangan nun. Baka naman, mas mabuti kung seryosohin mo. Hulaan mo. Tingting, hindi kita sinisiraan. Hindi maganda ang teknik mo. Kahit gaano kalakas ang tunog ng radyo mo, malinaw na malinaw. Narinig ko 2, 3, 5. Tama ba? Mali. Hindi ka naniniwala sa akin. Sabihin mo na ang sagot. Sandali lang. 2, 3, 5. Pero nang bumagsak ang 5, hindi ito ganap na nahulog. Sa halip, nakahilig ito sa ibabaw ng 3. Tulad na sinabi ni Yetsing, nakahilig ang 5 sa 3. Sa round na ito, panalo si Yetsing. Binata, paano mo narinig yon? Turuan mo ako. Ginoo, hindi naman talaga mahirap. Ha? Anong sinabi mo? Hindi na ako makarinig, sige na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Binata, ang susunod mong hahapin ay ako. Paunang babala ko lang sa iyo, ang teknik kong ito. 30 taon nang walang nakakalusot, sana manalo ka. Sige po. Sa nakaraang laban, panalo si Yetsing. Sa laban na ito, ang patutunan ay kung sino ang makakapag-ugoy ng 8 days sa loob ng 15 segundo para sa pinakamaliit na puntos. Kaliwa ang mauna. Sa nakaraang laban, panalo si Yetsing. Sa laban na ito, ang patutunan ay kung sino ang makakapag-ugoy ng 8 days sa loob ng 15 segundo para sa pinakamaliit na puntos. Kaliwa ang mauna. Sige, ako na ang mauuna.
Yetsing, pagmasdan mong mabuti, ito ang 8 mukhang disente. 8 days na nakatayo ng magkakasama at magkakapareho ng mukha at direksyon. Ang pinakataas na mukha ay isang tuldok, napakahiyap gawin. Ang teknik ni Jiu Zhang ay hindi pa natalo kailanman. Maaari ka pang umatras ngayon. Hindi ako susuko. Hindi mo malulutas ang round na ito. Ilang dekada na akong nagsusugal. Hindi pa ako nakakita ng puntos na mas maliit sa isang tuldok. Lalo na't 8 Ds pa. Huwag mo kaming sisihin sa pagpapahirap sa iyo. Hindi namin sinasabi ang totoo. Para protektahan ka. Para protektahan ako. Tama. Alam namin kung sino ang tunay na mastermind noon. Sa kapangyarihan at impluensya nila. Wala tayong magagawa. Tingnan mo, 3 mong kyuhin. Biktima rin nila. Isang bulag, isang bingi. Isang pilay. Gusto mo pa bang magsugal? Baka dapat sumuko ka na lang. Alam kong gusto mong maghiganti, pero talo na tayo. Huwag ka nang magpakahirap. Sumuko ka na. Pag-isipan ko muna. Ang pagsusugal, maraming paan. Walang impossible sa mundo. Kapag wala ng pag-asa, ang solusyon, hindi sa kamay, kundi sa utak. Tandaan mo, sa utak. Magsisimula na ako. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Impossible to, kahit mga eksperto, hindi nila nagawa. Ang kaya mo lang, siguro yung 8-sided etskisi. Okay lang kung matalo. Bago ka pa dumating, alam na namin ang tungkol kay Suot yan. Kami ang nag-ayos ng laro. Hindi ka mananalo. Walang imposible sa mundo. Ito ang pinakamaliit na puntos. Espesyal ang material ng dis na to. Paano mo nasira sa pag-check? Impossible yan. Paano mo nagawa? Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga, ano ang resulta ng laban natin? 8-sided exquisite with a red dot, talagang pinakamalit. Pero yung move mong rebirth after death, nagbago ang laro. Walang duda, ikaw ang nanalo. Talagang karapat-dapat na estudyante ni Master Jiu. Sa move mo pa lang, ako si Zhang Haiqiang. Sumusuko na. Kung pinili ka ni Master Jiu, ibig sabihin, wala kasing katulad mong talento. Kilala niyo si Master Jiu. Talagang estudyante ni Master Jiu. Kilala niyo si Master Jiu. Sino ba talaga kayo? Dati kaming egg generals of the gambling world sa kasino ng tatay mo. True General, Opposite General, Lift General, at Win General. 8 generals of the gambling world. Alam niyo kung sino ang pumatay sa magulang ko. Sabihin niyo sa akin. Nanalo ka na, tutuparin ko ang pangako. Sasabihin ko sa'yo. Sumunod ka sa akin. Ate Liu, ano ang gagawin mo? Matanda na tayong lahat. Hindi mo ba alam kung ano ang gusto kong gawin? Ate Liu, ano ba talaga ang gusto mo? Masyado kang nagmamadaling malaman ang nangyari noon. Kailangan mong magbigay ng konting alindog sa ate mo. Basta mapaglingkuran mo ng maayos ang ate mo. Sasabihin ko agad sa'yo kung ano ang nangyari noon. Kung gusto mong magtagumpay,
dapat mong kontrolin ang pagnanasa. Kapag napasailalim ka sa pagnanasa, wala kang kawala. Ate Liu, kung ayaw mong magsalita, wala akong magagawa kundi gumamit ng ibang paraan. Paalam. Teka muna. Binabati kita, nakapasa ka sa pagsubok. Anong ibig mong sabihin? Sabi nga nila, mahirap palunin ang ganda. Ang mga kalaban na harapin mo sa hinaharap ay mas maraming paraan kaysa sa inaasahan mo. Ito ay isang pagsubok lamang sa iyo. Narito ang gusto mong malaman. Kaya pala ito ay plano ng 4 na malalaking pamilya. Kaya pala ang tatay ko ay walang pagkakataon na lumaban. At pati si Yegohua, traidor, niloko pa niya ang sarili niyang kapatid. Gagantihan ko sila ng buong dugo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, ngunit ang 4 na malalaking pamilya. Ang kanilang kapangyarihan sa Ocheng ay hindi natin kayang labanan. Kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Huwag magpadalos-dalos. Lalaki. Sa mga nakaraang taon, ako at ang ilan sa mga tiyo mo ay nakapag-ipon ng pera. Kung kailangan mo, nandito lang kami. Salamat ate. Anong salamat? Gusto rin naming maghiganti para sa iyo. At makatulong. Binabati kita. Sa huli, nakapasa ka sa pagsubok, matibay ang loob mo. Maaming bayani ang hindi nakakalampas dito. Ano bang pinagsasasabi mo? Ay, sige na, pag-usapan natin ang mahalagang bagay. Nga, halika. Yetsing, ito ay maliit na tulong mula sa amin, tanggapin mo. Ano ang ibig sabihin nito? Wala, ito ay mula sa puso namin. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, palagi kaming naghihintay sa iyong pagbabalik para maghiganti. Mayroon din kaming mga ari-arian. Kahit hindi katulad ng 4 na malalaking pamilya, hindi rin ito maliit. Tio, tanggapin mo, hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. AMM, Huwag kang tumanggi, ito ay aming kontribusyon para sa paghihiganti. ito ay maliit na regalo mula sa amin, mga tropa. Mula ngayon, susunod na kami sa'yo. Kapag sinabi mong silangan, hindi kami lalayo sa kanluran. Tama, di ba? Young Master Chu. Young Master Chu, kailangan namin ng tulong ninyong mag-ama. Young Master Chu, kahit na nawala ang lugar, okay lang. Ngunit ang kamay namin naputol. Hindi nyo kami pwedeng iwanan. Parang babae. Anong ingay yan? Sa huli, kulang pa rin sa kasanayan. Natalo sa sariling lugar, at nahuli pa sa pandaraya. Kahit kayo, nahihiya kayong sabihing nasa sugal kayo, yung Master Tzu, hindi naman namin kasalanan ito, di ba? Napakatuso ng batang yon. Una, nagpanggap siyang tanga. Pinanalo pa kami ng 2 beses. Tapos, naging kampante kami. Tigil. Yung Master Tzu, bakit hindi ko siya kilala sa Aoksheng? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Yung Master Tzu, nagsiyasat ako. Biglang lang siya lumitaw sa Aoksheng. Dati siyang messenger. Isang messenger lang. Yung Master Tzu, sinabi namin sa inyo, huwag nyo kaming sabihan ng ganyan. Narinig ko, ang batang ito, ay anak ng namatay na Yedong. Bumalik siya para maghiganti para sa kanyang ama. Tama, yung Master Tzu. Yung Master Tzu, paano kung sabihin natin kay boss? Ingnan mo ang itsura mong walang kwenta. Natako sa isang messenger. Abala si boss sa Gambling God Tournament. Huwag nyo siyang istorbohin. Paano yung batang yon? Ako ang haharap sa kanya. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Dad, saan napunta si Exing? Gaano ka ba ka-interesado kay Yetsing? Gusto mo na ba siya? Hindi. Tatawagan ko na lang siya ulit. Ang dalagita na to, sinasabi pa ring hindi. Talagang kapag babae, lumaki na umalis na. Oy, Misu, hindi mo naman kailangang magmadali para salubungin ako. Bakit ka nandito? Nandito ako para kunin ang lugar ko at ang kamay ko. Mula kahapon, wala ka ng kinalaman sa lugar na ito. Umalis ka na o papatawag ko ang security para palabasin ka. Hindi ka welcome. Tama, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Ang chairman ng subgroup, talagang mainitin ang ulo. Hindi ko alam. Sinasalubong ba ninyo ako?
Bakit siya nandito? Hindi rin namin kayo sinasalubong. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Siya si Young Master Tzu ng Four Great Families. Hindi natin siya kayang pagalitan. Young Master Tzu, ano ang dahilan ng iyong pagdating ngayon? Siyempre pa maghiganti sa aming mag-ama, Young Master Tzu. Aminado naman ang mag-ama na sila ang gumawa. Maaming kilalang tao sa Aocheng ang makakapagpatunay. Hindi namin kasalanan to, ano naman kung mandaraya sila. Sasabihin ko sa'yo, matanda, kami ay mga tauhan ni Young Master Tzu. Ibigay mo agad si Yetsing sa akin. Papatayin ko siya ngayon. Bosu, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng gago na to. Ako, nagsasawa na lang sa sarili kong lugar. Gusto kong magpalipas ng oras sa ibang lugar. Bosu, hindi ka ba sasalubong sa akin? Sasalubong, syempre sasalubong. Dalhin mo agad si Young Master Tzu sa EIE room. Bigyan mo ng 1,000,000 chips, isulat mo sa akin. Sila, Siguradong magkakagulo sila. ano ang gagawin natin? Ang lugar na ito, sa huli ay magiging akin din to. Si Tsugang ay ipinanganak sa pamilya Su na kilala sa Aocheng sa paglalaro ng baraha. Tiyak na hindi natin kayang harapin. Tawagan mo agad si Yetsing. Papuntahin mo siya rito. Tinawagan ko na si Yexing. Pero hindi siya sumasagot. Kailangan na lang nating maghintay. Malaking problema. Ang binata ng pamilya Su, pagpasok pa lang ay malakas na magsugal. Kapag nanalo man lang ng 1 bises, dinodobol niya ang pusta. Sunod-sunod na siyang nanalo ng mahigit 10 bises. Kung mapapatuloy pa to, mawawala na sa atin ang lugar. Bumalik ka na, bantayan mo sila. Sage. Tatay, tiyak naman daraya sila. Tama, may mga tagabantay naman dyan sa loob. Paano nila? Paano nila nagawa yun? Huwag kang mag-alala. Hindi nila kasalanan to. Ang pamilya Chu ay isa sa 4 great families. Ang kanilang husay sa pagsusugal ay hindi matutumbasan ng mga tagabantay. Ano ang gagawin natin? Kakapanalo lang ni Yexing sa lugar na to. Ikaw ang tawagan si Yetsing. Ako ang hahanap ng tulong. CJ, Pumunta ba si Yetsing sa inyo? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Umalis na siya matagal na. Anong nangyari? Nanay, tatay. 13 taon na. Pasensya na po, hindi ako naging mabuting anak. Ngayon lang ako nakapunta para mag-alay sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na ipaghihiganti ko kayo. Malapit na ang Gambling God Convention. Kahit na malakas ang impluensya nila. Gagawan ko ng paraan. Para magbayad sila ng dugo. Matagal ka na nagretiro sa mundo ng sugal. Ngayon ay bumalik ka. Huwag mo namang apihin ang isang batang tulad ko. Masyadong mabigat ang sinabi mo, Young Master Tzu. Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Tzu. Ang galing mo sa pagsusugal, tiyak na mas mataas sa akin. Gusto ko lang makipaglaro sa iyo. Huwag kang mag-alala, Young Master Tzu. Ano ba ang pinagsasabi mo? Akala mo ba hindi nakikita ni Young Master Tzu? Gusto mo lang mag-aksaya ng oras. Sasabihin ko sa iyo. Ibigay mo sa amin si Yetsing, o kaya naman. Isauli mo ang lugar sa amin. May kahapatan ka bang magsalita? Maniniwala ka ba kung sasaktan kita ngayon din? Pasensya na, Young Master Tzu. Kung ganoon ang sinabi ng nakatatanda, makikipaglaro ako sa iyo. Ero, babala ko muna sa iyo. Isang round lang tayo magsusugal. Kung matatalo ka, umalis ka agad sa harap ko. Magbigay ng mga baraha. Magsimula na ang pagtaya. Kung laro lang ito, sana hindi mo masyadong seryosohin. Matanda ka na, hindi mo na kailangang makipagsapalaran. Taya ko. Ang laki naman ng taya ni Young Master Tzu. Ako naman, nagmamadali lang kaya, hindi pa nakapagpalit ng chips. Pero, mayroon akong 2 Swiss bank check, 5 milyon. Young Master Tzu. Siyempre naman, ipamahagi na ang mga baraha.
Ang ganda ng kumpol ng baraha, mahirap hindi sumabay. Dadagdagan ko ng 5 milyon. Pag-isipan ko muna. Matalino ka, gusto mo pa bang magpatuloy? Sa susunod, dadagdagan ko ng 10 milyon. Kung matatalo ka sa round na ito, mawawala pati ang pambili mo ng kabaong. Sa tingin ko, ibigay mo na lang sa amin si Yetsing. Matanda na ako, kahit saan na lang itapon ang buto ko. Hindi ko na kailangan ng pambili ng kabaong. Sedge, magpatuloy tayo. Ipamahagi ang mga baraha. Yang Master Chu, ito. Ano tong to? Emartsu, malaki ang kumpiyansa ko sa karta na to. Siguradong panalo tayo. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang pinakamalakas, straight flush. Natalo ako, hindi talaga kaya ng skills ko. Maganda ang panahon ngayon, Emartsu. Gusto mo ba ulit magsugal? Matanda ka na, binibitin mo ba ako? Tawagin mo si Yetsing dito. Kung hindi, ibigay mo na lang ang pagmamay-ari ng lugar. Ano ang hinihintay mo? Huwag kang magalit kung gagawin kita na masama. Palabasin mo na siya. Ano? Nawalan ka na ng isang kamay? Gusto mo pang mawalan ng isang paa? Lumapit ka pa. Talaga bang hindi ka takot mamatay? Emartsu, siya si Yetsing. Patayin natin siya ng maliwanag. Ikaw si Yetsing. Kaya pala natalo ang mag-amang Yi sa'yo. May kaya ka talaga. Wala akong ibang layunin sa pagpunta dito. Gusto ko lang maglaro. Umupo ka at maglaro tayo. Ano ang taya? Ang taya, ang huling lugar mo. Natalo na sa akin na matandang yon. Bukod sa buhay mo, ano pa ang meron ka? CJ. Edi tayo. Kung matatalo ako, buhay ko sa'yo. Pero kung ikaw ang matalo, ibabalik mo sa akin ang lugar. At magmamakaawa ka sa matandang ito. Gaano ba halaga ang buhay mo? Pa sa akin, dagdagan pa. Kung matatalo ka, ipadala mo si Suyuru. Samahan ako isang gabi. Ikaw, Hindi pwede yan. Yetsing, pwede. Naniniwala ako sa'yo. Sige, dahil pumayag ka na. Simulan na natin. Teka. Palitan natin ang rules sa round na to. Poker na lang, isang round lang. Si Yuro ang mag-deal. Ayun na ang nag-set ng rules. Pwedeng i-check ko ang karta? Hindi naman masyado, di ba? CJ. Ito ang fairy flower arranging technique para makapag-deal ng kumpiyansa sa maikling oras. Talagang hindi ordinaryo ang batang to. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na galing. May higit pa sa langit. Sandali, ang lakas ng loob mo magdaya. Blue Road Cheating Technique. Para matutunan, 3 taon sapat na. Pero para maging dalubhasa, 30 taon baka hindi pa rin. At sa pakikipaglaban sa mga eksperto, ang pinakamatalas na paraan ng laban ay hindi ang teknik, kundi ang taktika sa isipan. Ang teknik na ito, hindi ko kayang ituro. Dapat mong sariling pag-aralan. Pandadaya. Sa harap ng ekspertong tulad ni Tsugang,
Paano nagamit ni Yetsing ang ganitong simpleng paan? Okay lang na si Suyuru ang magdial. Pero ang malapit na galaw na iyon, kahit baguhan makikita na siya ang nagdaya. Paano siya naging ganito kalito? Sandali. Ang lakas ng loob mong magdaya? Ako, nagdaya. Hindi ka ba? Kung hindi ka nagdaya, matapang ka bang magpalit ng baraha sa akin? Kung hindi mo kaya, patunay na nagdaya ka. Hindi pwede. Magpayo ako sa iyo, kung natalo sa baraha, pwede pa tayong bumangon muli. Pero kung magdaya ka, puputulin ko ang kamay mo. Gagawin kitang walang kwenta, habang buhay. Papalit ka o hindi? Papalit ako. Mabuti naman at matalino ka. Ngayong gabi, akin na ang magandang dilag. Ano? Natalo na, ayaw pa tumupat? Ako ba ang natalo? Nagdaya ka na, ang barahang ito, dapat triple O. Dapat pinakamalaking stray flush. Tingnan mo ng mabuti. Ano ang baraha ko? Paano nangyari? Malinaw na nagdaya ka. Hindi dapat ganito. Sa ganoong paraan ng pandaraya. Imposibleng ganito kaliit ang baraha. Baka naman hindi talaga nagdaya? Niloloko mo ako. Tama. Straight flush. Malaking nasa laro. Pero, kulang sa utak. Hinamon mo ako. Tumanggap ng pagkatalo, lumuhod at humingi ng tawad. Maghintay ka sa susunod na buhay para humingi ako ng tawad. Ikaw ang unang tao na nangahas na maglaro sa akin sa City. Hintayin mo lang. Tara, hindi ba sinabi niyong Master Tsu na babawiin natin ang lugar? Ito, saan tayo pupunta? Tumahimik ka. Ang galing. Talagang karapat-dapat na direktang estudyante ni Master Jiu, yung strategy kanina. Kahit ako na isang veterano, naloko mo ng husto. Nga, bakit ka ganoon katiyak na papalis siya ng baraha sa'yo? Magaling siya sa sugal, pero masyadong magaan ang loob niya. Madaling maengganyo. Teka muna. Bakit mo kami tinalikuran? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Yetsing. Siya ang estudyanteng personal kong tinuruan. Dapat walang problema. Baka masyado ka lang maingat. Sinabi mo rin naman, napakababa ng mga paraan ng 4 great families. Kung may problema man o wala, ikaw na ang magsabi. Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon. Kapag nalaman kong may problema, ang huling kalahati ng buhay mo, magiging walang silbi na lang. Napilitan lang ako. Ginamit nila ang asawa at anak ko para takutin ako. Pinagsabuatan nila ako para magdaya. Muntik na nating matalo ang lugar sa kanila. Master, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong hindi na mauli. Gawin ang dapat gawin. Patayin man o putulin sa piraso. Wala akong tutol. Patawarin mo na ako ngayon. Sisiguraduhin kong hindi na talaga mauli. Mula ngayon, huwag ka nang muling tatapak sa lugar na ito. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Yetsing. Talagang na-offend natin ang Chu family ngayon. Malamang, hindi tayo nila palalampasin. Mali ang sinabi mo. Tayo ang hindi sila palalampasin. Tama. Sa huli, magsabugan na lang tayo at labanan sila. Ano ang plano natin ngayon? Kailangan kong mag-isip ng paraan para makuha ang imbitasyon sa Gambling God Tournament. Para makasali sa Gambling God Tournament. Yexing, mayroon akong kaibigan. Na security personnel sa Gambling God Tournament. Kung maaari, makukuha niya talaga ang imbitasyon para sa akin. Kaya ikaw at si Yetsing ang magtanong. Mag-isip din ako ng paan. Kumilos na tayo agad, baka makialam pa ang 4 great families. Dito na. Hintayin mo muna ako, papasok muna ako. Maasahan ba ang taong ito? Okay ito.
Brother Wang. Mayroon ka bang imbitasyon sa Gambler Conference? Siyempre, seguridad para sa buong konbensyon ng gamblers. Responsible ako para sa sulat ng imbitasyon. Hindi ba ito basta tapos? Tapos maaari ko kami. Ngunit si Miss Sui ay hindi uminom ng baso ng alak. Masamang katapatan ba ito? Ngunit ito ay snappy. Ngunit ano? Ngunit ang katapatan na ito ay hindi sapa. Hanggat Miss Sui ay mananatili sa akin isang gabi pang gabi. Pagkatapos sigurado akong mag-aalaga ka sa imbitasyon na ito. Gusto ko ang galit na batang babae na pinindot sa kanya sa akin. Okay ka ba? Isang maliit na trick, ngunit ako nanggagaling sa maling tao ngayon. Bakit nakatayo ka pa rin doon? Ibigay sa akin ito. Boss Wang, ayaw namin ang mga imbitan. Pumunta kami. Maghintay ng sandaling. Ikaw ang nais ng imbitan. Pumunta sa Yetsing sa Gambling God Conference. Kaya ano? Ang isang magandang pangungusap ay kung paano at hindi. Sa katunayan ay isang kaunti ng frenzy. Dahil gusto mong dumalo sa konvensyon ng gamblers, nangangahulugan ito na mayroon pa ring maaming kasanayan. Maaari mong gamble sa akin. Kung matalo mo ako, hindi lang ako magpapalabas sa iyo. At ibibigay din ang sulat ng imbitasyon na may parehong kamay. Kung hindi mo ako matalo, huwag mo akong masisisi. Malugod ka. Kung ano ang banga? Basta lamang sa daces. Okay. Ang mga puntos ko ay Maghintay ng sandaling. Hindi ko sinabi na hulaan ko ang aking mga punto. Sa palagay ko ang mga punto ng iba pang partido. Puhunan mo muna. Kung hulaan mo ay mali, pagkatapos mawalan. Anong unang pinapatakalan ang ginawa mo? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Mali na naglalaro ka ng mga trick sa akin. Maliit na kapatid na babae. Naiintindihan mo ba? Ito ay tinatawag ng mga sundalo. Hindi kailanman pagod sa pagdaraya. Nagdaraya ka lamang sa Yetsing. Pumunta tayo. Huwag kang salita sa kanila. huwag mag-aalala. 1,018 ay 36. Ang 8 ay mas mababa sa 5, ay hindi ang laro, ay may araw na laro, 36. May lupa biro 72. Ngunit ang mga pusta ay madalas na nagbabago. Kailangan mong matutong makinig sa lahat ng direksyon at magmasid sa lahat ng anggulo. Anong numero ang nasa loob nito? 2, 3, 4, 9 na puntos. Magaling ah. Anong ginagawa mo sa pagpapanggap ng kababalaghan? Kung gusto mong sumuko, lumuhod ka ngayon at dilaan mo ang sapatos ko. Palalayain ko kayo. Anong hinihintay mo? Dilaan mo na ang sapatos. Sakto, galing din ako sa CR. Dilaan mo rin ang sapatos ko. Ang puntos mo ay 1, 4, 6, 11 puntos. Naghuhula ka lang yata. Ni hindi ko nga alam kung ano ang puntos ko. Buksan mo at makikita mo. Paano mo nalaman? Tuparin mo ang pangako mo. Ibigay mo sa akin ang imbitasyon. Sa palagay mo ba, kung alam kong ikaw ay isang bihasang manlalaro, hahayaan pa ba kitang makapasok sa Gambling God Tournament para manggulo? Ikaw isa kang tuso, Yexing. Umalis na tayo. Maliit na babae, tama ka. Kuya ko, ako nga ay isang tuso. Hoy, ikaw, magaling kang makipag-away, di ba? Anong silbi ng pagiging malakas? Sa lipunang ito, ang mahalaga ay ang koneksyon. Relasyon. Kung gusto mong makipag-away sa akin, unahin mong talunin sila. Anong hinihintay ninyo? Sugurin ninyo siya. Umalis na tayo.
Mga walang kwenta. Isang grupo ng mga walang kwenta. Ang dami ninyo, di ninyo kayang pigilan ang isang tao. Saan ko pa kayo pinapakain? Yung Master Tsu, sa pagkakataong ito, talagang hindi ko kasalanan. Bagamat hindi natin siya napigilan, nalaman natin na gusto ng gagong iyon na sumali sa gambling go tournament. Dapat kang siguraduhin hindi siya makapanggulo. Kailangan mo pa bang paalalahan? Elderly, maaari nang isagawa ang plano ng mas maaga. Opo, yung master. Kung mabigo ka ulit, humukay ka ng hukay at ilibing mo ang sarili mo. Sisiguraduhin kong magtatagumpay tayo ngayon. Hoy, Walang nangyari sa daan, di ba? wala. Mag-ingat ka. Nag-imbestiga ako pag-uwi. Okay, nasa bahay na tayo. Sino yan? Tulong. Ikaw pala. May nakuha ka bang impormasyon? Yetsing, anong nangyari sa anak ko? Tito, huwag kang mag-alala. Hindi ba ako dapat mag-alala? Siya lang ang natitirang kamag-anak ko. Pakiusap, ano ang nangyari kay Yuru? Nakidnap si Yuro. Sino ang kumidnap sa anak ko? Iniimbestigahan pa. May balita, ang kumidnap kay Yuru ay si Tsugang ng pamilya Tsu. Tsugang, pupuntahan ko ang pamilya Tsu ngayon. Ang makialam sa anak ko, walang mabubuhay. Huwag muna magpadalos-dalos, pag-usapan muna natin. Ano ang layunin nila sa pagdukot kay Yuru? Ako ang target nila. Saglit lang, ililigtas ko si Yuro. Huwag kayong mag-alala, tiyuhin. Babalik ko si Yuro ng ligtas at buo. Yuting, hoy, Yuting. Wala na. Malaking problema, Li Shanshen. Pupunta na siya para maghiganti kay Yuting. Ano ang gagawin natin? Li Shanshen. Siya, paano siya nakalaya? Sino naman si Li Shanshen? Siya ang ilaw ng kasino ng pamilya Tsu. Noon, ako, si Lao Zhao at si Lao Wang ay natalo sa kanya. Kaya naging ganito ang kalagayan namin. Pagkatapos, nagplano si Yuting at pinagtulungan namin siyang ipakulong. 10 taon siya sa bilangguan. Hindi mahalaga kung paano siya nakalabas, ang mahalaga, bumalik siya para maghiganti sa atin. Yetsing, mag-isip ka ng paan, mabilis. Nasa kanila pa si Yuru, kapag may nangyari sa kanya, hindi na rin ako mabubuhay. Ganito na lang. Liu Zhang, pumunta ka agad sa Liu Chen Academy para harapin si Li Shanshen. Ako ang magliligtas kay Yuro. Kapag ligtas na si Yuro, magkikita tayo agad. Sige, ipapadala ko sa iyo ang lahat ng impormasyong nakuha ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Mag-usap tayo palagi. Sige. Hindi ka pababayaan ni Yexing. Binibining Su. Paalala ko sa iyo, ang walang kwentang Yetsing na iyon, baka hindi siya maglakas loob na pumunta. Kahit dumating man siya, hindi niya kayang iligtas ka. Talaga? Yexing, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Yexing. Anak talaga ni Yedong. Alam mong pumunta ka rito para mamatay. Nandito ka pa rin? Ginoong Tsu, huwag mo nang kausapin yan. Pupuntahan ko na siya at puputulin, walang kwenta. Puro patay lang alam mo. Ngayon, nasa akin ang kontrol. Dahan-dahan ko siyang papatayin. Sabihin mo ang kondisyon, paano mo siya palalayain? Kung gusto mo siyang mabuhay, lumuhod ka muna at kausapin mo ako. Yexing, huwag kang luluhod, huwag. Ang yabang-yabang mo, ngayon, yayabang ka pa ba? Palayain mo siya. Ako ang magiging hostage mo. Kung luluhuran mo ako ng malakas, baka pag-isipan ko. Yexing, huwag mong luluhuran. Yetsing, ang tanga mo talaga.
Dapat tumunta ka sa kanila ni Zhao Wenhao. Baka sakali, makakapag-iwan pa sila ng buhay. Kay Li Shenshen. Sayang, pinili mong iligtas si Suyuro. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, mali ang pinili mo. Ngayong hindi lang ako manonood. Na mamamatay si Suyuro sa hap mo. Patayin ko rin ang mga matatandang yon, kasama kayo. Alice, Palayain mo siya. hindi mo ba talaga iniisip na pwedeng pumatay ang baraha? Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Ginoong Tsu, pwedeng pumatay ang baraha niya. Maaming kapatid ang napatay niya. Ano? Ngayon, ipatong mo ang iyong kutsilyo. Palayain mo agad, ipatong ang kutsilyo. Kung hindi, tutusukin ko ang lalamunan mo. Sige, palalayain ko siya. Pero palayain mo rin ako. Sige, Ano pang hinihintay mo? Palayain mo siya. Yuru. Ginoong Tsu, handa na tayong umalis. Umalis ka na, wag mo na akong intindihin. Tingnan mong mabuti kung ano ang nakatali sa likod ni Suyuro. Hindi ako naniniwalang kayang tanggalin ang bomba. Hindi na ako sasama sa inyo para mamatay. Bilisan mo, umalis ka na. Yaxing, wag mo nang pakialaman. Yaxing, umalis ka na. Wag mo akong pakialaman, umalis ka na. Nangako ako sa tatay mo, kailangan kitang isama pabalik. Iwan mo na sa mga pulis, umalis ka na, Yaxing. Wala nang oras. Maniwala ka sa akin. Natutunan mo na ba lahat? Lumipas na ang oras, bakit walang pagsabog? Baka naman marunong pang mag-disarm ng bomba? Yung lalaking yun? Sana noon ko pa siya pinatay. Okay na. Yaxing, Yung Master Tsu, ano na ang gagawin natin? Ano pa ba? Birthday party ng lolo ko mamayang gabi. Wala na akong oras para hanapin pa yang walang kwentang yan. Sana may paraan si Li Tiandian para patayin siya. kasalanan ko, nahulog ka sa ganitong sitwasyon dahil sa akin. Nasa panganib ka dahil sa akin, kasalanan ko talaga. Hindi mo kasalanan to. Ako ang target nila. Yaxing, huwag na tayong makipag-away sa kanila, okay? Ayokong makitang mapahamak ka dahil sa kanila. Huwag kang mag-alala, Yuro. Ang utang na to ng pamilyang Su. Kailangan kong maghiganti. Sa gambling god tournament, sisingilin ko sila. Kasama na ang 3 pamilya. Umuwi ka muna. Nasa panganib si Uncle Zu, kailangan kong pumunta agad. Apos na ang nangyari noon. Pinagkaitan mo na silang 3, naging mga pilay. Dapat pantay na tayo, di ba? Sa sugalan, panalo o talo lang, walang pantay-pantay. Kung hindi ka sasabak sa akin, makakaalis ba kayo sa kuwartong to? Best of 3. Isang round na lang ang natitira sa inyo. Halika, tuloy ang laro. Sa round na to, ako ang kalaban mo. Sedge, Yuting, ako na. Panahon na para tapusin ang alitan namin noon. Halika, ano ang taya natin? Ilang daliri kaya mayroon siya? Kung tama ang hula mo, panalo ka. Ano ibig sabihin yan? Kung tama ang hula mo, talunan ako. Halika na, hulaan mo na. Wala akong pasensya. Siyempre, 5 daliri yan. Talaga? Panalo na ako. 5 talaga ang daliri mo, kaya panalo kami sa round na to.
Ganoon ba? Pesensya na. 4. Ako ang panalo. Kailangan mo ba talagang gawin to? Siyempre, buhay ang pusta natin ngayon. Susunod na ang huling laban. Kung mananalo ako, hindi ako magpapakita ng awa. At kung matatalo, ang buhay kong to ay sa inyo na. Sinong sasabak sa akin? Ako. Huwag kang padalos-dalos, Yetsing. Wala kang kinalaman dito. Ang problema ninyo, problema ko rin. Huwag kang mag-alala, Ate Liu. Sa akin na ang laban ngayong gabi. Hindi pwede. Kung may mangyari sa'yo, paano na kami sa kabilang buhay? Paano kami harap sa tatay mo? Nga, Yetsing. Huwag mo na itong pakialaman. Dapat akong sumali. Kung hindi ko siya matatalo, anong karapatan ko para makipagsapalaran sa apat na malaking pamilya? Ang galing mo, bata. Nakalabas ka sa bitag ni Tsugang. Sedge, dahil diyan. Dapat kang makipagsapalaran sa akin. Pero, buhay ang pusta natin. Aya mo ba? Huwag kang masyadong madaldal. Ano nang laro ngayong gabi? Ito ay isang set ng mahjong. Pumili ng isang tile, lagyan ng marka, at ilagay sa loob. Kung mahulaan mo kung anong tile at saan ito nakatago. Kung hindi, ako na ang bahala sa'yo. Hindi pwede, Li Shanshan. Masyadong mapanganib ang pustahang ito. Hindi patas. Matagal ka na ring nasa larangan. 10 ang pustahan, 9 ang talo. Hindi mo ba alam yan? Walang ganap na patas na laro. Kung hindi kayo sasali, ako ang panalo. Hindi ko sinabing hindi ako sasali. Simulan na natin. May lakas ng loob ka. Kung matatalo ka, baka hindi kita patayin. Gagawin kitang aso ko. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Sage, 1 minuto lang kayo. 136 na tile ang kabuuan ng set na ito. Pero 135 lang ang nasa mesa. Baka naman si Li Shanshan. Ang nagdaya, sinadya upang ilihis ang atensyon ko. Hindi. 136 kanina. Wala ang tile na yon sa mesa. Kulang ang 3 bamboo. Tama. Free bamboo. Sa galing ng mata mo, wala nang pangalawa sa lungsod ng E. Hinahangaan kita, Li Shanshan. Ero, saan ito nakatago? Wala sa mesa. Paano? Wala sa mesa. Li Shanshan, nanloloko ka. Hindi ba? Inilagay mo siya sa ilog ng Aocheng. Kailangan din namin. Sabihin ang eksaktong lokasyon. Hindi ko sinabing nasa mesa talaga. Hindi ito lalayo ng 2 metro sa paligid ko. 20 segundo na lang. Kung hindi nyo pamahana, panalo na ako sa round na ito. Nasa kamay mo. Nasa bulsa mo, sabi ko, hindi ba kayo nag-iisip? Sugal buhay ito. Kahit gaano ako katanga, ako si Li Shanshan. Hindi ko ilalagay sa kamay ko. 5 na lang segundo nyo. Nasa tiyan mo. Yetsing, ano sinabi mo? Paano nasa tiyan niya? Porselana yung tile, maliban kung gusto niyang mamatay. Wala naman siyang balak mabuhay pag-alis. Paano mo nalaman? Wala nang tanggalin ko ang eye mask, boses mo. May bahagyang pagbabago. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak kinain mo ang matigas na bagay. Kaya nasira lalamunan mo. Dahil natalo ako sa'yo, iwan ko buhay ko dito. Bakit mo ako pinipigilan? Dahil buhay mo ay akin. Hindi ko papayagan na walang kahit konting halaga. Hindi ba kaya mong tanggapin pagkatalo, Li Shanshan? Ano gusto mong makuha sa akin? Anong aktibidad ng Tsu family mamayang gabi? 80 kaawan ng Chu family. Sige, dalhin mo ako sa handaan. Imposible yon. Alam mo ba kung ilan ang bodyguard?
Kapag pumasok ka, hindi ka makakalabas ng buhay. Ano, nagsisisi ka na? Ako si Li Shanshen. Natalo na buhay ko sa'yo, hindi ako magsisisi. Pero hindi lang buhay paglabas, hindi ka nga makakapasok. Yexing, tama si Li Tianxian. Karawan ng Su family, lahat ng top figure sa Aucheng darating. Sa ganoong seguridad, gusto mong makaluso. Impossible yun. Wala akong balak sumingit ng palihim. Lalabas ako ng diretsyo. Wala kang imbitasyon, hindi ka makakapasok kahit sa labas. Kaya hinayaan kitang dalhin ako sa loob. Dumaan sa pangunahing pintuan, ganyan ka ba? Ano ang pinakaiba nito sa paghulog sa sarili sa bitat? Malinaw na pupunta ka lang para mamatay. Yexing, kalmado ka naman, okay? Alam kong halos pinatay ka ni Sugang na gago. At si Yuro ngayon, pero hindi rin namin pwedeng haan kang mamatay ng malang kabuluhan. Huwag kang mag-alala. Kalmado ako. Matagal ko nang iniisip ito. Ngayong gabi, hindi lang ako tatayo sa harap ni Matandang Su. Ipapaalam ko rin sa kanya kung sino ang anak ko. Nababaliw ka na ba, Yexing? Lao Zhang, kausapin mo siya. Ngayong gabi, andoon ang mga tao mula sa 4 na malalaking pamilya. Sa ganoong sitwasyon, ilantad ang pagkakakilanlan mo. Walang duda, deklarasyon ng digmaan iyon sa kanila. Tama. Gusto ko talagang ideklara ang digmaan sa kanila. Pero bakit mo gagawin yon? Gusto kong maghintay hanggang sa magtipon ang lahat ng malalaking tao sa E-City. Nais kong makuha ng marangal mula sa kanila. Ang kwalifikasyon para sa Gambling God Tournament. Naiintindihan ko na, gusto mong gamitin ang issue sa 4 na malalaking pamilya. Sa ganoong paraan, dahil sa pride nila, hindi nila kayang patayin ka ng palihim. Kailangan nilang harapin ka ng diretso. Yexing, yan ba talaga ang iniisip mo? Tama siya. Kung hindi tayo haharap sa kanila ng diretsyo ngayon, ang pangyayari ng pagdukot ngayon ay mauulit ng paulit-ulit. Wala akong pagpipilian. Ang ganda ng paglalagay sa sarili sa panganib para sa mabilis na tagumpay. Ang pagkatalo sa isang bihasang manlalaro sa daan ng asul tulad mo ay isang karangalan para sa akin, si Li Tianxian. Ngayong gabi, isusugal ko ang buhay ko para lang madala kita sa birthday banquet. Mabuti. Li Tianxian, kung saktan mo si Yexing, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, ako si Li Shanshen. Bagamat hindi ako mabuting tao, hindi rin naman ako taong hindi tumutupad sa pangako. Sumama ka sa akin. Ito ang imbitasyon na hinihiling mo. Maaari lang kitang ipasok. Kung paano ka lalabas, wala akong magagawa. Dahil ang relasyon ko sa pamilya, Su, ay natapos na 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi ako kinontak ni Batang Sugang sa pagkakataong ito, hindi ako makikisalamuha sa kanya. AMM. Hindi pa ako tapos magsalita. Tuloy po kayo. Kapag may kailangan kayo, tawag lang po. Ang tapang mo dito ka pa nagpakita. Ano pang hinihintay nyo, dakpin nyo siya. Imbitasyon. Paano mo nakuha yan? Siyempre, si Lolo Psu ang nagpadala sa akin. Kalokohan. Isa ka lang naman delivery rider. Wala kang karapatang magkaroon yan. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung karapat dapat siya. Halika, hindi ba't ikaw yung... Anong hindi? Si Young Master Chu ang nagplano para patayin. Si Yexing na walang kwenta. Ako ang inutos para dalhin siya rito. Huwag kang makalat. Kung makatakas siya ngayong gabi, galit na galit si Young Master. Ay, muntik na naman akong magkamali. Salamat talaga, Kuya Li. Inom tayo balang aw. Huwag na yung inom. Papasukin mo siya. Kuya Wang, hindi ba sinabi mong itong lalaki ay... Ayaw niyo bang makinig sa akin? Birthday ng lolo ngayon. Walang dapat gumawa ng gulo. Papasukin niyo siya. Pasok ka na. Gusto mo bang buhatin kita? May kakaiba ba? Huwag kayong mag-alala, Young Master Chu. Birthday ng lolo ngayon. Kahit 10 tapang ang ibigay mo sa kanila, hindi sila maglalakas loob na gumulo. Pinapasok mo si Li Shanshen kasama si Yexing. Bakit hindi mo muna sinabi sa Kinto? Muntik nang masira ang plano mo. Ano? Sinong pumasok? Young Master Chu, si Li Shanshen po ang nagsabi na inutos niyo pong dalhin si Yexing. Kaya sinunod ko lang po. Wala pong problema, sigurado po ako. Trader na si Li Shanshen matagal na. Ha? Kung may mangyaring masama sa selebrasyon, ililibing kita ng buhay. Ha? Magmadali kayo't hulihin siya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagpunta sa birthday ni Lolo. Malapit na pong dumating si Lolo. Pakihintay lang po sandali. Sobra naman po, Manager Zhang. Arangalan po naming makadalo. Sa birthday ni Lolo. Totoo po. Si Lolo Tsu ay isang alamat. Paumanhin po sa paghihintay. Siya, yon.
Guro, may hihilingin po sana ako. Sana'y bumalik kayo. Sa inyo na ang mundo, mga bata. Matanda na ako. Wala na akong pakialam sa mga ganyan. Xiao Tsing, Guro, paalam na. Naku, guro, sayang naman po ang galing nyo, na nakatago lang dito sa bundok. Kung babalik ka sa mundo, siguradong lumabas. siya yon. Ginong Tsu, nandoon yung lalaking yon. Kukunin ko na siya. Dito ang huli. Sa tingin mo ba hindi pa? Ang gulo rito? Maya-maya, regalo na ang susunod. Sa kanyang hitsurang dukha, gusto kong makita kung ano ang maibibigay niya. Tama, kung walang maayos na regalo, tiyak na mapapahiya siya. Sa oras na yun, hindi na natin kailangang lumapit. Siya mismo'y mahihiya sa sarili niya, at lalapit na lang. Tapos, saka natin siya. Mga panauhin, sabi ng aming lolo. Huwag na kayong magpaka-formal. Maging komportable lang kayo, gawin ang gusto ninyo. Masyado po kayong mapagbigay, Ginoong Zhang. Aangalan po naming makadalo sa handaan ng lolo. Siyempre, magbibigay kami ng munting regalo. Bilang paggalang, ito po mula sa pamilya Liu. 1,000 taong gulang na snow ginseng. Sana'y tanggapin ninyo. Ito po ang aking handog, 1,000 taong blood nourishing ginseng. Naway tanggapin ninyo. Itong 1,000 taong lumang jede, sana'y hindi ninyo ipagwalang bahala. Salamat, salamat. Parang hindi kita kilala. Hindi importante kung sino ako. At hindi rin importante kung hindi mo ako kilala. Pero si Ginoong Tsu at ang aking ama ay matalik na magkaibigan. Ganoon ba? Kaya sabihin mo na, ano ang pangalan ng iyong ama? Yedong. Pamilyar ang pangalang yan, pero hindi ko maalala kung sino. Talagang madaling makalimot ang mga mayayaman. Kahit ang taong pinilit mong mapakamatay 13 taon na ang nakalilipas, ay nakalimutan mo na. Siya yon. Anak ka niya? Siyempre pa, Anong balak mo? huwag kang mag-alala. Hindi ako tanga. Paano ako gagawa ng kabuluhan sa ganitong lugar? Ginong Tsu, matagal ko nang inihanda ang regalong ito. Sana'y magustuhan nyo. Tunay ba ang litratong ito? Hindi lang totoo, meron pa akong video. Gusto mo bang ipakita ko sa lahat? Hindi ko inakala na ikaw, Ginoong Tsu, ay mag-aalala rin sa reputasyon ng pamilya Tsu. Ikaw ay isang dragon sa City. Kung ang anak ng inyong pamilya ay nandaya sa sugalan at nakisali sa pagdukot ang pamilya Tsu, ay tiyak na maapektuhan ng husto. Ang tapang mo. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Siyempre, pero lahat ng narito ngayon ay kilalang tao sa City. Kung maglakas loob kang saktan ako ng hayagan, gusto mo bang isama ang buong pamilya Tsu sa iyong kamatayan? Sabihin mo, ano ang gusto mong palitan sa mga ito? Una, paluhudin mo ang iyong apo para humingi ng tawad sa akin. Pangalawa, gusto kong makuha ang imbitasyon sa Gambling God Tournament. Yung Master Tsu, bakit pa ang gali si Lolo? Ano kaya ang sinabi sa kanya ng gago na si Yetsing? Ano man ang sabihin niya, huwag nating hayaang mabuhay siyang umalis. Tawagin mo siya, yung Master. Inatawag ka ni Lolo. Kilala mo ba ito, Lolo? Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang magulo dito ngayon, hindi ko siya hahayaang mabuhay. Ganoon ba? Subukan mo nga. Huwag mong isipin na hindi kita kayang patayin, Lolo. Kapag binigyan mo lang ako ng utos, itatapon ko agad ang basurang ito sa dagat para pakainin sa mga isda. Lumuhod ka. Naririnig mo ba? Pinapaluhod ka ng lolo ko. Lumuhod ka. Lolo, ako po ba ang sinasabi ninyo? Yung Master, huwag na tayong maggulo ngayon. Sundin mo na si Lolo, lumuhod ka. Bakit, Lolo?
Hindi mo ba alam ang dahilan? Pagkatapos ng birthday party, ayusin kita. Mag-sorry ka na kay Ginoong Yi. Pero, huwag na pero. Gawin mo na ang sinabi ni Lolo. Paumanhin. Ang unang hiling mo, nagawa ko na. Tungkol naman sa imbitasyon sa Gambling God Tournament, maliban kung Sa ano? maliban kung makipagsugal ka sa kanya. Makipagsugal ako sa kanya. Huwag mong maliitin ang husay sa pagsusugal ni Butler Zhang. Sa buong Osity, siya ay isang napakagaling na manlalaro. Kung ikaw ang manalo, syempre ako ang hihingi ng tawad. Kung ikaw ang matalo, wala kang karapatang makuha ang imbitasyong ito. CJ, anong kaya natin? Ikaw ang bisita, ikaw ang bahala. Magmadali tayo. Halimbawa, dice ang may mas mataas na puntos ang mananalo. Isang round lang. Talagang wala kang takot sa kamatayan? Ay, kung iba ang pinili mo, baka may kunting pag-asa ka pa. Pero dis ang pinili mo. Talagang matatalo na ang batang ito. Sa Osity, 3 ang hari ng dis. Isa na rito si Manager Zhang. Hayop ka, naghahanap ka lang ng kahihiyan. Ang Osity ay puno ng mga natatanging tao. Hindi mo ito kayang pantayan. Probinsyano, mas mabuti pang. Magimpake ka na at umalis ka na. Huwag mong guluhin ang birthday ni Ginoong Tsu. Paano kung manalo ako? Huwag ka nang mangarap. Ito ay isang gold card, may limit na 50 milyon. Kung manalo ka, iyan ay sa iyo. Sige, tayarin ako. Ito ay check mula sa Swiss Bank. 30 milyon. Kung manalo ka, iyo ito. Kung matalo, umalis ka. Tandaan, lumayas ka. Ngayon, hindi kita apihin. 5 dis lang ang gagamitin natin. Sino ang mauna? Kayo po muna. Talagang baguhan, walang takot. Ang mauna ay may malaking kalamangan. Pinauna mo ako? Talo ka na. Kung ibang pagkakataon, pwedeng mauna ka. Pero, kailangan kong manalo sa laban na ito. Bakit walang tunog? Bulag ka ba? Ang teknik na iyan ni Manager Zhang ay tinatawag na yin yang dice. Para hindi marinig ng kalaban ang tunog ng kanyang dis. At hindi mahulaan ang puntos. Talagang isa sa 3 hari ng dice sa Osity. Nakakabilib. Lima, 6. Talagang si Manager Zhang. Pinakamataas na puntos agad. Ang galing. Talo ka na. Hindi ko naramdamang talo ako. Nababaliw ka na ba? Si Manager Zhang. Pinakamataas na puntos ang inilabas. Paano siya mananalo? At kahit pa 5-6 ang makuha mo, ayon sa patakaran sa Osity, kapag mas mataas ang puntos sa nauna, talo ang sumunod. Talo ka talaga. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na. Lalaki ako. Kahit matalo man. Dapat marangal ang pagkatalo. At hindi pa naman ako nagsisimula. Alam din niya ang Underworldies. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Hindi pala ordinaryo ang batang ito. Ang Underworldies ay eksklusibong sikreto ng aming pamilya Zhang. Saan mo ito natutunan? Itinuro mo lang sa akin kanina. Ito. Paano ito nangyari? Ang sinig ng asul na daan ay ang gawin ang hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Walang imposible. AME, kahit na matutunan mo ng patago ang aking Underworld days. Ano naman ang magagawa mo, maliban kung mayroon kang 6 na dis? Pasensya na, nabigo ka. Hindi ito magiging 5-6. Ito. Paano ito nangyari? Sabi ko na, ang sinig ng asul na daan ay ang gawin ang hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Tuparin mo na ang iyong pangako. Sana, sa Grand Gambling Tournament, mabubuhay ka pang makita ko. Siyempre. Dahil hindi pa nasasagot ang aking malaking paghihiganti.
Ito ang 50 milyon na natalo ko. Ang batang ito ay lubhang mapanganib, huwag siyang hayaang mabuhay at makaalis. Lumabas ka. Akala ko kung gaano kakagaling, hindi ko inaasahan. Na isa ka lang palang payaso na pagkatapos manggulo, tatakbo na lang. Alam ko nang magaling kang makipag-away, kaya ngayon, espesyal akong naghanda na malaking regalo para sa iyo. Hindi ko inakala na ang malaking niyong pamilya Xu ay hindi rin marunong tumanggap ng pagkatalo. Inaamin ko, ang iyong pamamaraan sa pagsusugal ay napakagaling. Ngunit, kung gusto mong manatili sa EU City, hindi sapat ang mag-isa ka lang, at ang mga buhay pa lang ang may karapatang pag-usapan ang panalo at talo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin ninyo siya. Magaling ka bang makipag-away? Walang kwenta ang pagiging magaling mo. Sa mundo ngayon, kailangan ng impluensya. Kailangan ng koneksyon. Hoy, Xiao-san. Ngayon, nakikilala mo na ba ang agwat sa pagitan natin? Talagang hanggang sa huli ay ayaw mong aminin ang pagkatalo. Ngunit, dahil magaling ka naman sa pagsusugal, kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, maaari kong isiping hayaan kang mabuhay. Patayin ninyo siya. Binata, sinabi ng amo, dalhin siya pabalik para siya mismo ang humawa. Kung magalit ang amo, ako ang sasagot. Kung hindi mo siya papatayin ngayon, ikaw ang papatayin ko. Tumigil kayong lahat. Kung sino man sa inyo ang kumilos pa uli, isasama ko kayong lahat sa impyerno. Li Shanshen. Ikaw na traitor, nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa pamilya Su? Utang na loob sa pamilya Su? Nabayaran ko na yon 10 taon na ang nakalipas. Sawa na ako sa buhay. At walang problema kung isasama ko kayong lahat. Li Shanshen, sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Pakawalan mo si Yexing. Tumabi ka. Bibilang ako ng 1, 2, 3. Bibilang na ako. Takbo. Yexing, anong nangyari sa'yo? Gago. Matagal na si Yexing dito sa Ocheng. Bakit ngayon mo lang sinabi? Huwag kayong mag-alala, Lolo. Kung maglakas loob man siyang pumunta sa Gambling God Tournament, siguradong papatayin ko siya. Patay, patay, patayin. Puro patay lang ang alam mo. Ngayon, lahat ng malalaking tao sa Ocheng ay nakatingin sa kanya. Kung papatayin siya ng hayagan, siguradong magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo para sa pamilya Tsu. Lolo, napakagaling niya sa pagsusugal. Kung papayagan nating sumali siya sa torneo, iyak na magdudulot ito ng malaking problema. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang 3 dakilang pamilya at hihilingin sa aking guro na lumabas. Ang tinutukoy mo ba ay ang bantog sa ibang bansa? Ang tinaguriang gambling saint, si Ginoong Jiu? Tama. Yexing. Yexing, gumising ka. Huwag kang matulog. Bumangon ka at kausapin mo ako, Yexing. Huwag kang matulog, Yexing. Ang tagal na niyang walang malay. Hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Mukhang ang kanyang sariling determinasyon na lang ang maasahan. Ngayon na ang Gambling God Tournament, masisayang lang ang magandang pagkakataon. Siguro, ito ang paraan ng kanyang mga magulang mula sa langit. Napigilan siyang maghiganti. Yexing, gumising ka. Yexing, gising ka na, Yexing. Yexing. Kailan magsisimula ang Gambling God Tournament?
Mamayang gabi, ngayong gabi. Dalhin mo ako roon. Huwag ka nang pumunta. Grabe na ang mga sugat mo. Huwag ka nang magpakahirap. Yetsing, sa kondisyon mo ngayon, imposibleng manalo. Maghintay na lang tayo sa susunod na pagkakataon. Sige na? Hindi. 13 taon na akong naghintay. Hindi na ako makapaghintay pa. Kung talagang pupunta ka, meron ako rito. Isang pamanang gamot na makakapagpabalik ng iyong lakas agad-agad. Pero pag kinain mo ito, ang iyong mga laman loob ay masasaktan ng husto at pwedeng ikamatay mo. Anong gagawin mo? Ikaw ang bahala. Huwag. Hindi. Yexing. Anong nangyari sa'yo, Yexing? Yexing, Li Tianchen, ano ba ang ibinigay mo sa kanya? Anong klaseng gamot yan? Yexing, huwag mo akong takutin, Yexing. Nakikiusap ako, tulungan mo siya. Yexing. Mayor Domo Zhang. Sabi mo, hanggang ngayon ay hindi pa sumisipot si Yetsing. Natatakot kaya siya, kaya hindi na darating? Hindi ko alam, pero sa palagay ko, hindi siya matatakot. Bakit? Dahil sa mga mata ng batang yon ay mayroong isang uri ng tapang na hindi ko pa nakikita. Para siyang isang hayop na matagal nang nagugutom. Hayop. Kahit na siya ay isang tigre, sa pagkakataong ito, hindi natin siya pababayaang mabuhay pagkatapos ng pagtitipon. Ama ka. Ngayong pagkakataon, ang matanda ay nakipag-ugnayan sa mga pinuno ng 3 pamilya. Paanyayahan ang Diyos ng sugal na bumaba mula sa bundok. Kahit na 3 Yetsing pa yan, hindi pa rin siya mananalo. Halos lahat ng inaasahang dumating ay narito na. Si Yetsing na yon, siguro noong huli ay halos mamatay sa pagbugbog sa kanya. Kaya hindi na makakapunta. Malubha ang sugat niya noon. Sa kasalukuyang teknolohiyang medikal, imposibleng gumaling siya sa maikling panahon. Pagkatapos ng pagtitipon, ako mismo ang papatay sa kanya. Sa oras na yon, ang kanyang pagkamatay ay wala nang kinalaman sa aming pamilyang Tzu. Tara na, pumasok na tayo at mag-ula sa matanda. Sandali. Ito ang imbitasyon mula sa inyong matanda. Bakit nyo kami hinaharang? Ito. Ang Galaxy Golf Tournament ay nangangailangan ng asset verification. Ang mga tao sa loob ay may hindi bababa sa 1 bilyong pisong ari-arian. Kung wala kayong ganoong kalaking pera, hindi kayo makakapasok. Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Narito ang mga ari-arian ng ilang kumpanya. Kabuwang halaga ay 20 bilyon. Umalis kayo. Bilis. Sabihin agad kay Lolo. Ikaw ang anak ni Yedong. Tama. May pagkakahawig nga, ang bilis ng panahon. 13 taon na pala ang lumipas. Kung alam ko lang na magdudulot ito ng ganitong gulo. Dapat noon pa lang ay inalis ko na ang ugat. Sayang, walang gamot sa pagsisisi sa mundo. Ngayon, tatalunin kita at magpapasya ng buhay. Tatalunin at magpapasya ng buhay? Hoy, bata! Makinig ka sa akin,
Iwanan mo ang galit at umalis ka na. Mukhang takot kayo. Walang utang na loob. Takot? 50 taon na akong nasa larangan ng sugal, hindi pa ako natakot. Pero ikaw, batang ito, hindi dapat mamatay. Kaya mabuti ang payo ko. Ikaw na may dugo ng aking mga magulang sa iyong mga kamay. Anong mukha ang mayroon ka para sabihin sa akin ang mga ito? Ngayon, babayaran mo ito ng iyong buhay. Gusto mong makipagsugal sa amin? Magkano ba ang pusta mo? May 20 bilyon akong ari-arian. Kasama ang buhay ko, sapat na ba? Idagdag mo pa ang buhay ko. At ang aking din. Ang aking hamak na buhay ay kay Ginoong Yina. Wala namang masama kung idagdag. Ang ganda ng pagkakaisa ninyo. Kung ganun, ngayon, bibigyan ko kayo ng inyong hiling. Sa mesa ng sugal. Isa-isang baraha, ang may pinakamalaking baraha ang magtatakda ng tuntunin. Ikaw muna, bata. Huwag kang magpahiya. 4 na matatanda ang nanlalait sa iyo. Dragon in the SKY? Hindi pangkaraniwan ang batang ito. Matagal nang nawala ang teknik na iyon. Hindi ko inaasahang makikita ko pa ulit ito sa aking buhay. Ang galing nga ng paan. Karapat-dapat kang tawaging aming bunso. Bunso. Kayo rin ba? Mga estudyante kami ni Ginoong Siyam. Pero matagal na kaming nagtapos. Normal lang na hindi mo alam. Dahil sa samahan ng magkakapatid, Hijo, kaya. Ito ang dahilan kung bakit pinapayuhan kitang bitawan na ito. Sayang talaga, noong pinatay niyo ang mga magulang ko noon. Bakit wala kayong awa na ganito ngayon? Tigilan mo na. Ngayong araw na ito, kailangan kong kunin ang buhay niyo. Dahil hinugot mo na ang pinakamalakas mong baraha, wala na kaming dahilan para maghugot pa. Sabihin mo ang mga patakaran mo. Poker na lang, isang round, buhay o kamatayan. Sedge, poker na lang. Pero, hindi kami ang makikipagsugal sa iyo sa round na ito. Sino naman? Ako. Ako na. Master. Ito. Master. Anong nangyayari dito? Siya ba ang si Master Nint? Ang gambling sign sa mundo ng mga sugal. Yitzing, matagal na tayong hindi nakita. Master, bakit ikaw pa? Sa totoo lang, noong tinanggap kitang estudyante, 13 taon na ang nakalipas. Nakita ko na ang araw na ito. Kaya noong 13 taon na ang nakalilipas. Kasama ka rin ba sa mga pumatay sa mga magulang ko? Tama ka, 13 taon na ang nakalilipas. Ang buhay o kamatayang laro ng Juyu. Ako talaga ang nagdisenyo noon, pero nang makita kita, na nakakalat-kala sa kalye noong panahong iyon, nagsisi rin ako. Kaya, tinanggap kitang estudyante. Upang mabayaran ang mga pagkakamali ng unang kalahati ng buhay ko. Bakit? Umupo ka at makipagsugal sa akin. Ang pagpatay sa ama ay hindi mapapatawad. Gusto mo bang sumuko na lang? Tama ka. Ang pagpatay sa ama ay hindi mapapatawad, utang na loob ay utang na loob, galit ay galit. Kailangan kong maghiganti sa galit na ito. Narito ang lahat ng aming mga kriminal na record. Kung matatalo mo kami, ito ay sayo na. Sa oras na iyon, ang aming buhay o kamatayan ay nasa iyong mga kamay na. Sana huwag mong ipahiya ang iyong guro. Ako bilang iyong guro ay gagawin ko ang lahat para makipaglaban sa iyo. Magbigay na ng baraha. Bibigyan kita ng huling aral bilang iyong guro. Tatay, nanay. Anak, huwag na tayong makipagsugal sa round na ito. Sumama ka na sa Tatay Pawi. Huwag na rin tayong maghiganti.
Tama ang sinabi ng tatay mo, sumama ka na sa nanay mo pa uwi. Lulutuin ko ng pansit ang nanay mo para sa'yo. CJ, Yexing, huwag kang magpakatanga. Hindi sila ang mga magulang mo. Ang mga magulang mo ay namatay na noong 13 taon na ang nakalipas. Ito ay face-changing technique. Anak, halika. Bumalik na tayo sa bahay, sumama ka kay nanay. Halika na anak. face-changing technique ito. Master, talagang mapanlin lang ang move mo. Bumaba ka. Sabi ko na nga ba, ito ang huling aral na ibibigay ko sa'yo, para subukang pahintuin ka. 13 taon na. Hindi ko ito pababayaan. Ang paghihiganti. Kailangang gawin. Ibukas ang mga baraha. Master, sigurado akong ang baraha mo ay 7 pairs lamang. At dito, lahat ay mga eksperto sa sugalan. Wala kang pagkakataong mandaya. Iyak na matatalo ka. Natalo na. Hindi pa binuksan ni Yexing ang kanyang mga baraha. May pag-asa pa. Imposible, sila ang nagbigay ng mga baraha. At ang kalaban ay mga top-level na eksperto. Wala talagang pagkakataon si Yexing na mandaya. Yetsing, huwag mo nang subukang lumaban. Umalis ka na, ayaw na kitang pahirapan. Master, naalala ko ang sinabi mo dati. May move na tinatawag na godly hand. Na kung ano ang gusto mo, iyon ang daating. Ang godly hand, iyon ay isang maalamat na move. Kahit ako, ay hindi pa nakakita. Bakit ka ba sigurado na hindi ko kayang gawin? Ang godly hand, paano ito possible? Naaalala kong itinuro mo. Walang sitwasyong hindi kayang malampasan sa mundo. Natalo ka. Hay! Natalo ako. Yetsing, papatayin kita. Officer, ito ang mga kriminal na record ng lahat ng miyembro ng 4 great families. Sige, salamat. Yexing, saan tayo pupunta? Hindi naman siguro. Magsusugal pa rin tayo para mabuhay. Ayon sa kasabihan, ang kabutihan ay may mabuting kapalit. Ang kasamaan ay may masamang kapalit. Hindi ito hindi magbabayad, hindi palang oras. Gaano man kagaling ang iyong daya. Pagpasok sa sugalan, wala nang mabuting kahihinatnan. Ngayon, naganti na ako. Hindi na ako hahawak ng sugal sa buhay ko. Idodonasyon ko ang lahat ng aking lugar. Maghahanap ng matatag na trabaho. At mamumuhay ng maayos kasama ka. Kailan mo ako pakakasalan?